Keyway Cafe Racer 152 o tinatawag na CR152 na ata ang isa sa pinakagasgas na base bike na ginagamit sa kung ano-anong modifications ng mga taong na-involve sa classic motorcycle scene. Hindi ko na rin mabilang kung ilan ang mga na-modify namin sa shop. And to be honest, sa CR152 kami nagsimula at dito rin kami nahasa. Isa siya sa pinakamadaling i-modify dahil sa frame niya. Cafe Racer, Brat Cafe, Tracker, Scrambler, Touring, Adventure, at ngayon naman ay nauusong setup sa mga naka CR152 at sa buong eksena ngayon na dumarami na ang nagpapabuild ng bobber setup. And it's not a bad thing, no? Kasi kahit pare-pareho tayo ng brand at base bike or model, importante pa rin na sarili mong personality ang naipoproject mo sa sarili mong motor. At syempre, dito ka masaya. Good afternoon mga kamoto-kuligan. So, malapit na ang Pasko. Ginawa natin design mismo si Master Potoy at si Oti. So yan na yung ireregalo ko sa kanila yan as appreciation sa mga lagi na lang good dyan. So Master Potoy and Oti. So syempre tribute natin yan sa hardworking hands ng mga kapatid na yan. Syempre lagyan natin ang motovehicles karatsa nito. Alright, bigay natin mamaya. Hindi ko na napapakabutin ng Pasko to. December 1 pa lang, bigay na natin kasi ayoko talaga ng mga surprise na. Para lang din magamit na lahat meron sila sariling uniform para po. Merry Christmas, boys! You know? Merry Christmas! Sabihin na kayo mga logo. What? Sort nyo. Kung saan mo sa logo mo, kasar ko lang. Logo ka na. Video na, labas yung day ko. Okay lang. Patnubay ng magulang. Ang susong nakalabas ay rated PG. Kaya ano surprise to yung December 24. Hindi naman ako nagbabalot eh. Yun, no? Ano, lakas, solid, oh. Diba? Small lang si Oti. Diba? Good. Picture ng mga bati. Good afternoon mga kamoto-hooligan. So gaya nga na nasabi ko sa intro, eto, another bobber conversion ng Keyway Cafe Racer 152. So natapos na natin tong project na to. At wala na daw kailangang gawin, sabi ni Master Potoy. Lagyan na lang ng gas. Lalagyan na lang ng gas. So for releasing na to, so nasa barko pa si Judel at pauwi na rin ng Pilipinas. So naka-ready na tong bike niya. Hindi ko alam kung ano name ng bike niya, pero kasama ko si Master Potoy ngayon. Papa-explain natin sa kanya yung mga ginawa niya para lang din maintindihan nyo kung ano yung mga kinonvert. So intro is naka bobber setup na to nung dalhin dito sa atin, pero yun nga, maraming mali sa stance niya, sa proportion niya, at hindi, paano ko ba ilalagay ito, hindi siya ganun ka pansinin or mapapawaw ka pag nakita mo. So naka-stock siyang tank, etc. Binabaan lang, sininggle seat, tapos naka-center stand. So hindi maganda yung balance ng motor. So ang ginawa ngayon ni Master Potoy mula sa ito nga pala yung lumang picture. Ayan. So ito na siya ngayon. So pa-explain natin kay Master Potoy lahat ng ginawa natin dito sa bike na to. So Master Potoy, care to explain? Ito lang talaga, simula dito sa likod, yan, nabago lahat yan. Yung patungan ng yung seat frame, kalahati ng motor, yung shock mounting, swing arm, tapos lagay ng battery,
So sa mga nagtatanong, Master Potoy, ilang inches ang in-extend mo sa swing arm niya? Kung ikukumpara to sa stock, siguro mga nasa 6 to 7. 6 to 7 ang inches. nadagdag. Okay. Maliit lang talaga yung gulong sa likod kaya hindi siya. Tapos syempre, yung shocks is inano na natin, inangle natin mula dun sa frame para magkaroon siya ng soft tail, hardtail inspired. Ayan, so okay naman yung laro niya, di ba Master Potoy? Tinesting naman. Okay yung laro, kaso pag sobrang lambot ng spring mo, medyo maugat ang kadena, kaya may roller. Oo. Yun ang isang concern namin sa spring niya dito dahil hinihintay namin umuwi ng Pilipinas si Jodel dahil balak niya ring palitan na daw ng mas matigas. Mas maganda mapalitan to ng mas matigas na na-adjust. Okay. Ito, yan yung mga nagawa. Tas, ito stock fender na to. Hindi pala stock. Ito na yung fender niya nung dumating. Pinalitan lang natin ng bracket na ayan, so may pillion. yan yung rebracket na ginawa ni Mas. Ito natatanggal to. Removable, as carrier yan sa ilalim. Ayan, no? As carrier yan to. Pag walang angkas at gusto niya maglagay ng mga bagay-bagay, pwede niya itali dyan. Right. Ito, nire-upholster, tas niretoke ko rin yung mismong seat pan. Pinatigas, tas tinupi ng onte. Ito, makikita nyo malaking space. Pwede kasi to para salpakan ng Foxstone. Kaya malaki yung space. Inabangan na. Kasya yan, kahit salpakan ng Foxstone, wala nang babaguhin. Tas nag-mount ng bagong tank. Bagong tank. So ito yung pinalit. So kwento mo naman yung sandamakmak na masilyang ginawa dyan. Ito kasi raw tank to, galing online. Oo. Yung hinang niya talagang labas, tas yung mga palo niya halata pa. Hindi pantay-pantay, bako-bako. Kaya talagang solid yung masilya nito. Wala kang no choice kundi masilyan talaga. Oo, so napakinis siya ng ganyan yan. Kung nakita niyo yung itsura niyang tanking yan, may example kami. Asan ba? So ayan, meron kami example sa tangke kung bakit napadami yung masilyang kinailangan para kuminis tong tangkin to ng ganyan. So ito yung raw tank. Ganyan siya, hindi siya pantay-pantay, uneven, bako-bako, yupi-yupi, ayan mga palo. So yan yung ginamit na tank namin. So ganyan yung itsura niya nung dumating. So eto na siya ngayon. So paano natin nakuha yung ganyan? Siyempre sandamakmak na pagmamasilya ginawa ni Master Potoy. Solid masilya. Ayan. Napadami yung bili natin, no? Talagang dumami. Tapos ano pa Master Potoy? Forward controls. Ayan. Yan, nakakable to. Ito, kable talaga to ng front brake. Front brake ng ibang motor. Dahil ginawa siyang front control. Imbis na stick rod yan dati. Yan, kinumbert sa cable. So dito siya nagpo-fall. Ano ba siyang arm? Ayan. Ayun siya. Okay. So doon siya. At ano pa ba? Yan, yung buong front control. Bearing yan. Bearing yung mga ano yan. Yung mga naglalaro dyan. Ayan, para may bearing. Tapos nakadiretso siya doon sa kabila. Sa cambio. Alright. So yan. Tapos ano yung ginawa mong rad doon? Master Potoy bike. Extend lang to. Yung stock na rad na Sir 152 na shifting rod, in-extend ko lang, hinabaan lang yan. Alright. Yan pa rin yan. Tapos bumili na lang ng mga foot pegs online. So yan yung mga foot peg tsaka yung passenger foot pegs. Yung bag tatanggalin natin yan kasi hindi siya para dito. Kay Simon yan. Gusto ko lang takpan to. Yan yung ano, dipihit siya. Yan yung compartment. So nandyan yung battery CDI, relay. Yan. Diyan lahat. Chain, ilagay mo ng chain. Chain roller. Ayan. So nilagyan niya ng zip tie para hindi umaangat ng sagad. Kung papalitan natin yan, pansamantagal lang yan. Pansamantagal lang yan. Okay. So mostly yon, tapos paint ng chassis, wire tack sa loob, repaint lahat. Kasi ano to silver gray ba? Yung unang tapos ginawang gloss black na. So hindi nagpalit ng headlight. Yung speedometer niya is pinagana na lang ni Master Potoy.
kasi hindi gumagana yan nung dumating. So yun pa rin yung medyo ano ba tawag dito sa manibelang to? Tracker bar. Yung forks niya medyo maikse dahil galing tong Rusi Mojo. Okay. Ano pa ba, Master Potoy? Wala na. So yun. So ang project na to is mostly kinorek natin yung pagiging bobber niya. Ayan, yung elbow pala. Elbow ni-repipe para din tumingala yung pipe tan. So kinorek lang natin yung bobber stance niya kasi medyo may mali talaga. So ayan yung bike. Sana ma-appreciate nyo at magustuhan nyo yung ginawa namin ni Master Potoy. Alright. So ayan na, Master Potoy, maraming salamat. Alright. Brad, ano masabi mo sa bike ni Jodel? Chapwerahin o titikman? Titikman. So ayan mga Moto Hooligans, dito na natin tapusin tong vlog about CR152. Naglagay-lagay pa no. So pinakita ko lang din yung outcome ng bike ni Jodel. At maraming salamat sa pagtitiwala sa amin. At syempre maraming salamat kay Master Potoy. Congratulations sa isa na namang magandang build ng CR152. So ayan lang, syempre special thanks at lagi nandyan si Oti syempre. Yes. Kundi dahil kay Oti din, hindi mapapabilis tong project na to. Syempre, yan ang laging kasama ni Master Potoy. Yung C Brothers, magkapatid po sila. So ayan mga Moto Hooligans, maraming salamat. Magkita-kita ulit tayo sa next vlog. Sana nagustuhan nyo yung project. This is the Goon.